Stress. Pangkaraniwan itong reaksyon ng ating katawan kapagka napapagod tayo o kaya naman, kapagka nagkakaproblema tayo. Marami ang mga nakakaranas ng stress at marami ang mga nagiging problema ng ating katawan dahil sa stress. Kaya nararapat nating pag-usapan ngayon sa topic at, vlog na 'to ang tungkol sa stress, kung nakakamatay ba ang stress. Tara, samahan niyo ako. Magandang araw, magandang gabi sa lahat mga kaibigan, saan man kayong panig o sulok ng mundo naroroon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating poong may kapal, sa ating Creator na lumikha ng lahat na nakikita natin sa ating paligid. Ganun din sa ating buhay. Nagpapasalamat ako dahil binigyan muli ako ng pagkakataon na gumaling sa aking karamdaman na hindi ko na maisip na mararating at, mararanasan ko ang ganitong panahon na muling makaka-recover. Matagal na panahon na pinahirapan ako ng sakit na GERD, anxiety, depression. Maraming mga hospital, maraming mga doktor, maraming treatment, maraming gamot akong inubos pero hindi ako nakakita ng kagalingan. Sa simpleng, kagustuhan ng ating poon, ng ating Panginoon, ng ating Creator na muli ako maka-recover, pinakita sa akin ang tunay na kagalingan, ang tunay na gamutan sa ating mga karamdaman. At ito po ay aking susuklian sa pamamagitan po ng ginagawa kong vlog, ng ginagawa kong sharing sa ating lahat. Nang sa ganun po, kahit po sa ganitong pagkakataon sa aking kakayahan, makatulong din ako. Mai-share ko yung blessing na nakuha ko, yung kaginhawaan na nararanasan ko ngayon sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko sa sakit. Kaya andito po ang Arvin Bagon para magbigay ng libre. Kung gusto niyong panoorin, nasa inyo po 'yan at, kung hindi naman nababagay sa inyo, nasa inyo rin po 'yan kung gusto niyong, lumabas sa channel na 'to. Maraming salamat po. Magandang araw mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, siyempre dito sa ating huntahan at, dati, ah tamang-tamang pag-usapan natin ano, tulad ng dati tamang-tamang pag-usapan natin ang, tungkol sa ating kalusugan at, ngayong araw na 'to ang topic natin ay tungkol sa stress. Ano ba itong stress, nakakamatay ba ito o wala lang, okey lang? Ano, lalampas din lang ito sa atin at, papaano makaka-move on tayo o papaano natin malalabanan o kaya naman papaano natin, hahadlangan o hindi papapasukin sa ating katawan ang stress na 'to. 'Yun mga idol, um, siguro naman pamilyar kayo sa salitang stress at, siguro may mga nagiging epekto ba ito sa inyo? Sa akin kasi marami, ano, maraming naging epekto sa akin ang stress at, dahil sa, mga nangyayari sa buhay natin, sa mga naging karanasan ko, inaral ko 'to. Nag-research ako, ano ba ang mga nararamdaman ko, may kaugnayan ba ito sa salitang stress? Actually nung isang linggo, ano, meron akong isang, followers na nakausap, tumawag sa akin sa, aking Messenger at, nagpa-check-up siya, nagpa-laboratory, maraming mga treatment ang ginawa sa kanya pero ang lahat ng lumalabas sa mga, ginawa sa kanya, normal. Ano, normal siya, walang problema, walang sakit. At ang isang pinayo ko sa kanya mga idol ay relaxation. Nakita ko lang siguro sa kanya,
ah, itong topic na pinag-uusapan natin about stress. Ano, tinuro ko sa kanya kung papaano labanan yung stress at, kapagka naka-recover siya, na-relax na siya, tignan niya kung nagbago ba yung mga nararamdaman niya. Kasi itong ganitong kondisyon, naranasan ko na rin dati at, kapagka na-relax na ako, nawawala na rin yung mga hirap na nararamdaman ko. Actually, nasabi din ito ng doktor na yung ano, yung regular doktor ko. Kapagka, maraming daing ang isang pasyente, 'pag maraming daing ang isang pasyente, gagawan niya ng treatment. Ano, katulad ko dati, kaya nabanggit ito sa akin ng aking physician, ng aking doktor. Kasi nagkataon na marami akong, idinadaing sa doktor at, yun nga, ah, treatment ang ginagawa sa akin tapos, may isa pang, pinapuntahan sa aking espesyalista yung doktor ko. Pero sa pag-uusap namin sabi sa akin ni doktora, kung sakali na dun sa espesyalista na pupuntahan ko ay walang naging problema na makita sa akin, bumalik ako sa kanya at bibigyan niya ako ng gamot na pampa-relax, pang-depression. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo may depression ako. Ah, Malamang stress yung problema ko at, yung depression ko siyang nagpapahirap kung bakit, marami pa akong nararamdaman. Yun lang daw yung tanging gamot na, puwedeng makapagpagaling sa isang pasyente na hindi nawawala yung mga hirap, yung mga sintomas na nararamdaman kahit ito ay normal sa lahat ng pagsusuri. Yun mga idol, nabanggit yun sa akin pero nung nagpunta ako sa isang espesyalista, may nakita sa'king sakit kaya hindi na ako nabigyan ng gamot. Pero sabi ko nga kay doktora nun, yun ba ay puwedeng, gamutin ng hindi na kailangan ng synthetic medicine? Puwede daw naman, puwede daw naman. Relaxation lang talaga yung kailangan. Kung kakayanin nating mag-relax sa natural na pamamaraan ng ating katawan, mas maganda kasi walang synthetic medicine na papasok sa ating katawan na siyang magbibigay ng mga komplikasyon, side effect para sa iba pang karamdaman, 'yan. Kaya ako ingat na rin ako sa pag-inom ng gamot mga idol. Kung tutuusin talaga, hinding-hindi ako iinom ng gamot sa panahon na ngayon. Kasi nakakaranas na rin ako ng mga side effect ng iba't ibang klaseng gamot na, nainom ko nung mga panahon na talagang naghihirap ako sa sakit natin. Ayan mga idol. About sa stress na pinag-uusapan natin, ano ba yung, delikadong dulot ng stress, ito ba ay nakakamatay? Ano, 'yan. Um, sa aking karanasan, ang stress na nakuha ko maraming mga sakit ang nararanasan ko kapagka nai-stress ako. Katulad diyan ng ating, acid reflux natin ng ating GERD. Maya't maya, papahirapan ka ng acid na siyang magbibigay sa'yo ng ibang mga komplikasyon sa katawan natin. Meron na akong sinusitis, meron na akong vertigo, ah, na lubos na nagpapahirap kapagka, umatake yung, GERD. Ano, 'yan. Ano ba yung pangkaraniwang dulot o pahirap ng stress sa isang katawan ng isang tao kapagka ito ay, palagian na nai-stress? Siyempre pisikal, ano,
pananakit ng ulo. Pananakit ng ulo, may kasamang pananakit ng ulo kapagka nai-stress tayo. Dizziness, ano, ito na sa nasabi ko kanina, ano, yung faintness, tightness of the stomach, ano, yung pananakit talaga ng ano, ng ating tiyan, kasama yan kapagka na-stress. Normal agad na reaksyon ng katawan natin kapag na-stress, hihilab yung tiyan natin, sasakit yung tiyan natin, mag-a-acid reflux tayo. Kung may GERD ka, nagiging trigger ito para, umatake yung GERD, yung pahirap sa atin, magbo-bloated din tayo. Ano, yun yung hirap ano, yun yung mahirap. Um, Pananakit ng lalamunan, ano, kasama ang sa stress, ano, pananakit ng lalamunan, pananakit ng dibdib, pagkaramdam ng pag-iinit ng katawan. Minsan, kinakapos tayo ng hininga natin, ano, at, pangkaraniwang-pangkaraniwan 'to sa stress ano, yung, diarrhea, pagtatae, ano, maya't-maya pupunta ka sa CR o kaya naman pagtitibi, ano. Likewise ano, baliktaran, puwedeng pagtatae o kaya naman paghirap ng pagdumi, yung constipation, yung constipated ka. Ah Karamihan din na nakakaranas kapagka may stress yung allergy, yung, pagka-ano, 'pag yung kaya minsan nahihirapan tayong huminga kasi dahil ng allergy, ano, o kaya yung pangangati natin, pamamantal natin, basta yung paghina ng immune system natin. Siyempre paghina ng system natin, iba't ibang klaseng allergy nararanasan natin, ano. Kaya yun, ganun yung mga nararanasan kapagka nai-stress. At, isa pa dito, yung panghihina na hinang-hina ka hanggang sa sumakit yung mga muscle mo na para kang nag-gym. Ano, first time mo nag-gym, mararanasan mo yun, gano'n-gano'n. Ano, ito hindi mo mapapansin mo magtataka ka na lang sa sarili mo bakit nararanasan mo 'to, eh, wala ka namang ginagawa. Hindi natin alam na yun pala dala nung stress na nararamdaman natin. Pero mo namomroblema ka lang, ano, may dumating lang problema sa'yo, sumakit na rin yung katawan mo, ano, nanghihina ka na rin, ano. Anong kaugnayan? Ang layo, 'di ba? Ang hirap ano, kaya ang gagawin mo magpapa-check-up ka. Kasi bakit mo nararanasan yung mga bagay na 'to na wala ka namang ibang ginagawa na dapat hindi mo ito, nararamdaman. Bibigyan ka ng takot, lalo ka nai-stress, ano. Yun nga sabi natin, loss of energy. Yun pa, pagbilis ng pagtibok ng puso, siyempre dahil natatakot ka na kaya ka nga magpapa-check-up, natatakot ka. Kaya, ngayon, ah, yung anxiety talagang dumadating kapagka nagkaka-stress tayo. Sabi ko nga, yung sikmura natin, kasama ng stress at saka yung anxiety. Ah, yung pangingilo ng ngipin, ano, parang nagkukulang kasi 'pag stress tayo kulang talaga tayo sa vitamins, ano, hindi nag-a-adapt yung katawan natin dun sa mga vitamins at ang isang pang-ano nito, yung blood flow natin nagkakaroon ng problema, ano, kapag nai-stress tayo. Yun nga, yung ating anong tawag dun, yung nagkakaroon tayo ng fatigue, ano, minsan nangingimay yung ating mga kalamnan. Siyempre dahil yung muscle natin kaya nakakaano, nakakatakot minsan talaga ano, nakakatakot. At, yung parang ayaw mo ng maglakad, ayaw mo ng bumangon, parang hirap na hirap ka. Yun yung mga ano, yun yung mga, pangkaraniwan, ilan sa mga pangkaraniwan na nararanasan natin, marami pang iba. Ano, yan lang yung mga na-research ko. At, naging malinaw sa aking isipan na yung mga nararanasan ko dati talagang, dala ng stress. Stress na dala minsan na nagsimula sa ating, sakit din. Kasi yung katulad na naging sakit ko, ah, GERD at saka anxiety, normal talaga mag-i-stress yung katawan natin. Ano, yung pananakit na nga lang ng ulo,
stress na 'yan, eh. Ano, kasi may mga mararamdaman ka pang hirap na, ah, hindi pangkaraniwan sa ating katawan. 'Yun yung ano, um, ilan sa dahilan. Tapos kapagka yun nga, pagka hindi mo naagapan ang ganitong bagay, mga idol, hindi niyo naagapan, magtutuloy-tuloy ito sa mas malala at mas mahihirap na kondisyon o sakit. Ano, puwede kang magkaroon ng cancer, puwede kang magkaroon ng sakit sa puso. Isipin mo na lang yoong, palagi ka na natatakot, may magkaroon ka may tendency magkaroon ka ng sakit sa puso. Another, sabi ko nga kanina, nagkakaroon ng malfunction yung kolekta ng katawan natin, ng blood flow natin sa mga vitamins. Humihina yung katawan talaga natin. Ano, kung yung stress natin nanghihina tayo dahil sa nagkaka-anxiety tayo ano, nanghihina yung katawan natin, tuloy-tuloy yun. Kasi unang-una nahihirapan ka na rin sa pagka-stress mo, mahihirapan ka na rin minsan kumain o kaya sumobra ka naman sa pagkain, kain ka ng kain, kinakain natin, hindi na siya masustansya, masisira na talaga yung ating ano, yung ating, ah tawag dito, digestive system. Talagang ano, talagang lalala yung ating problema at hahantong ito sa, pagkakaroon natin ng mas malalang karamdaman at yung pinag-uusapan natin na nakakamatay o talagang nakakamatay ang stress kung hindi natin aagapan. Ano, mga idol, 'yan. Pag-usapan naman natin yung ah other way na, matanggal, malabanan yung stress ano. Siyempre, simple lang 'yan, yung stress hindi natin kailangan ng gamot. Although nakakaranas tayo ng mga problemang pampisikal dahil sa stress, pero kapagka inayos natin yung stress, rinelax natin yung sarili nating katawan, kasabay na mawawala yung mga nararamnas at nararamdaman natin. Ang nagiging problema mga idol, hindi natin nare-relax yung katawan natin dahil natatakot tayo, pupunta tayo sa doktor, bibigyan tayo ng kung ano-anong gamot na makakatulong para mawala yung mga nararamdaman natin o yung tinatawag natin na sintomas. Sintomas lang ng stress yun. Pero yung sintomas na yun ay kaparehas ng sintomas ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya ang dami ng ibinibigay sa atin treatment pero wala namang makita. Ang gagawin niya, magbibigay na lang yan ng gamot para sa mga, sabi natin, sumakit ang ulo mo, bibigyan ka na ng gamot. Pero kapag uminom ka ng gamot na yon, mawawala yung sakit ng ulo mo pang samantala, mamaya, bukas, dahil andun pa yung stress sa katawan mo, pagkatao mo, babalik ulit yung sakit ng ulo. Uli-uli lang lahat ng pinag-usapan natin nagiging problema sa stress, pabalik-balik lang yan kahit inuman niyo ng gamot. Ano, anong dapat gawin? Ayusin natin, tanggalin natin yung stress. Sa pamamagitan niya ng natural na pamamaraan lang mga idol. Hindi natin kailangan na uminom agad-agad ng gamot. Stress lang ang problema natin. Ano, hindi yan mabigat na sakit ng katawan natin. Ano, anong kailangan natin gawin? Siyempre, unang-una, exercise. Simpleng exercise lang. Tulong yan na maalis yung problema natin sa stress. Ano pa? Muscle relaxation. Yung pagpapahilot, yung pagpapamasahe, yung katulad ng ginagawa kong kinokuryente ko yung yung electric massage, malaking malaking kaginhawaan yan para matanggal yung stress natin. Gano'n lang pala. Bakit kailangan na agad natin na pumunta sa doktor at, magpareseta? Puwede naman palang natural na pamamaraan na ang target, tanggalin yung nararamdaman. Yung pinanggagalingan ng nararamdaman. 'Pag na-target natin yung pinanggagalingan ng nararamdaman, mawawala na yung iyong, hirap na nararamdaman sa katawan mo kasi sintomas lang yun ng stress na kaparehas ng sintomas ng ibang mga sakit natin kaya tayo natatakot. Ano?
Yun kung mahilig ka sumayaw puwede kang mag-yoga. Mag-yoga tayo, tai chi, yung tai chi medication. Ah, mag-ano ka sa YouTube, i-save mo, tuwing umaga, tuwing hapon, gawin mo mag-yoga ka, mag-tai chi ka. Maraming mga sakit ang nadadala ng, ganitong, pamamaraan. Kasi nga siyempre isa lang naman talaga ang target natin, i-relax ang katawan natin. Kapag relax ang katawan na natin, lumalakas yung ating immune system, lumalakas yung ating resistensya. Sinabi ko naman sa lahat ng gamot na iniinom natin, ang purpose ng gamot na 'yan ay pagalingin yung mga sintomas, hindi yung sakit. Ang sakit, resistensya natin ang gumagawa niyan. Kapag malakas ang resistensya natin, pagdating ng 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga, yung katawan natin, nag-aano yan, nagtatrabaho na yan para ayusin yung mga cells na nagkakaproblema. Ano, yung mga, iba na nagge-generate din man yung ating mga yung ating mga, cells, eh, 'di ba? Yung mga organ natin, naaayos yan, naire-repair yan ng sarili nating katawan. Katawan lang natin ang nakakagawa niyan, hindi gamot. Ano, music therapy kung mahilig ka sa music, senti, kung anong kahit anong klaseng music meron niyang rock, eh. Ano, may kakilala nga ako rock yung pinapanood, eh, kasi nakaka-relax sa kanya yun, eh. Yun yung gusto niya. Ano, simpleng music lang. Ako, natural ang hilig ko kasi tulad ng mga vlog na ginagawa ko sa inyo, napunta ako sa mga liblib na lugar, tabing dagat na nag-iisa lang ako, nature lover ako. Do'n nakaka-relax ako, yun yung ginawa sa akin sa problema ko sa anxiety. Ano, 'yan. Aromatherapy, ibig sabihin sa aromatherapy, ito yung mga scents. Yung mga scents o kaya yung mga, pangmasahe na may scents din. May scents din na aamoy mo, mabango parang sa mga, parlor, sa mga massage parlor na meron silang mga, paamoy dun naaamoy mo, nakaka-relax. Ano, yun nga, candle scents, ayun. All oil manicure time, anong tawag dito, candle scents or oil yung sa parlor 'di ba ginagawa natin o kaya sa office. Sa office kasi maganda 'to, yung gano'n. Kasi nakaka-stress kasi yung lugar ng office dahil ng trabaho. Ang daming trigger diyan para ka ma-stress. Kaya ang maganda sa office meron mga may music para sa music therapy kaya o kaya ay, aromatherapy, na candle at o kaya ay scents and oil. Ano, maganda 'yan, basta sa mga trabaho. Kasi para, ma-relax ka na, hindi ka na masyadong tamaan nung stress na dala nung trabaho mo, 'yan. Manage your time better, 'yun nga, kailangan kapagka na-stress ka na, tatayo ka, magre-relax ka. Hindi mo lalabanan yung halimbawa sa trabaho hindi mo stress na nga, eh, ang dami mong nagiging problema, kailangan mag-relax ka panandalian lang bago ka muling umupo sa table mo para balikan yung trabaho mo, at least naka-ano ka na, naka-relax ka na. Naka-relax ka na. Hobby, halimbawa, basketball, kung anong, gusto mong yung gusto mo, yun yung gawin mo. Um, Gardening, reading, yung mga gano'n. Yun yung mga nakakatulong sa stress. Isang uri ito ng therapy. Therapy lang. Therapy yung kailangan natin kapagka tayo nai-stress. Yun mga idol, hindi kailangan ang pupunta ka agad ng doktor, iinom ka agad ng gamot kasi yung gamot na gagawin mo, iinumin mo, ang tatanggalin lang niyan sintomas, hindi niyan tatanggalin yung stress. Ang stress ang makakatanggal lang sa atin, therapy, yung pinag-usapan natin, yung way para maalis yung stress. Sana naibigan niyo, sana nakapaghatid ako ng, magandang idea at tulong para sa pagpapagaling niyo.
para minsan yung sakit na nararanasan at nararamdaman mo, hindi po talaga tunay. Hindi po siya sakit. Siya po ay sintomas ng stress. Bye-bye po.